doon. Pero mamayang alas 8 ng gabi, isang parangal at pagkilala naman ang ihahatid ng TV5 para sa Hari ng Komedya. Alas 8 ng gabi mamaya, sisimulan ito sa pamamagitan ng isang misa. Pagkatapos ito ay bibigyan naman natin siya ng isang eulogy kung saan iba't ibang mga personalidad ang magsasalita na nakasalumuha at nakasama ni Pidol sa kanyang trabaho. Kabilang na nga dito sina Eddie Garcia, sina Mother Lily, sina Long Mejia, sina Nino Mulak, sina Sharon Cuneta at si Willie Revillame. At syempre, mabibigyan din ng pagkakataon na magsalita ang boss ng TV5 na si Manny Pangilinan. Cheryl, Erwin? Maraming salamat sa iyo, Maricel Halili, live mula sa Heritage Park. Matapos po ang 23 taon na pagsasama-sama, may pinanghihinangayangan daw si Shasha Padilla. Ngayong wala na si Dolphy. Ang ilang apo naman daw ni Dolphy may kakaibang alalang naranasan sa pagkawala ng kanilang lolo. MJ Marfori, ikwento mo. Halatang walang tulog at pagod si Shasha Padilla nang humarap sa media sa Heritage Park sa Taguig. Pilit daw nagpapakatatag ngayon ang aktres, pero isang bagay daw ang pinanghihinayangan niya ngayong wala na si Pidol. He loved to travel. Gustong-gusto niya yun at wish niya yun, hindi ba? Grumadyot si Nicole, hindi siya nakapunta. Kahit hindi niya ipakita yun or sabihin sa amin, alam namin na nasasaktan siya na hindi siya makasama. Muli namang inalala ni Jaja ang kabutihang ipinakita sa kanya ni Dolphy. Mahal na mahal niya kami talaga eh. Sobrang pagmamahal na sa amin. He couldn't let go of us na iniisip niya talaga paano na kami. Ganyan, alam ko yun. Kaya palagi namin sinasabi, love you, okay lang kami, huwag mo kami iintindihin. Gabi-gabi raw ay kinakausap pa rin niya ang kanyang namayapang kinakasama. I talk to him. Good night, lovey. Ganun pa rin. Oo, kinakausap ko na lang kasi sabi nila, lahat sila sinasabi sa akin na talaga mararamdaman mo yung presence niya. Ang mga anak naman ni Dolphy na sina Manny Boy at Epic Hizon, labis daw ang pagkamis sa kanilang Papa Dolphy. Minsan talagang na masakit sa dibdib ko eh dahil hindi ko matanggap na maski ngayon hindi ko matanggap na wala na siya eh. Masakit dahil mamimiss namin siya. Pero kasi mas masakit yung nakikita namin sa naghihirap. Tama. Si Eric at Ronnie naman, kumukuha na lang daw ng lakas mula sa mga tagahanga at nagmamahal kay Pidol. Para maging anak ng isang bayani, parang it's text to sainthood. By text lang, the message of President GMA. So, pretty cool. Ang ganda naman sinabi ni President Arroyo. Emosyonal namang ginunita ng mga babaeng anak ni Pidol na sina Mariquita at Madonna ang mga panahong nakasama nila ang ama. You raised me up, and I remember when I sang that to him, he nodded his head. Like, you like the song, Dad? You like the song? He nodded his head, like, na-uplifting yung spirit niya. Ang mga apo naman ni Dolphy, nagpatato na ng muka ng kanilang lolo. Napagdesisyonan ding magsuot ng Dolphy shirts na dinisenyo mismo ng apo ni Pidol na si John. Napili kong t-shirt kasi kasuotin ngayon dahil I love my lolo. He's the king. May mga pagkakataon daw na nagpaparamdam ang kanilang lolo. Yung halimbawa makaidlip ako, so yung parang biglang sa ospital parang yung yung scene parang ganun. So yung sa ospital okay siya. Yung exact time na nawala siya, nalaglag yung figurine sa amin, nabasag. For no reason kasi wala namang hangin sa loob ng bahay namin. Sa huli, nag-alay ng kanta ang mga apo ni Pidol. If a picture paints 1,000 words, and why can't I paint you? The world will never show. You have come to know that Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel the glow, how much I love you, just the way you look tonight. MJ Marfori News 5. May iniindang sakit at nanggaling pa sa iba't ibang probinsya ang maraming fans na pumila sa Heritage Park para magbigay pugay sa Comedy King. Kasabay naman yan na ang pagdagsa ng tao, ang pagkalat ng mga nagtitinda ng Dolphy memorabilia na mabentang mabenta. Trish Roque, ikwento mo. Taong 1997 pa raw nagawa ni Jojo Cartagena Jr. ang charcoal painting na ito ng Comedy King. Sa pagpanaw ng idolo, mas minabuti niyang ibigay ito sa pamilya ni Dolphy. Ayoko itago. Gusto ko talagang ibigay sa kanya kasi yun talagang gusto ko. Yun talagang gusto ko para sa kanya. Personal naman itong tinanggap ng anak ni Dolphy na si Eric Quizon. Alam ko hindi ito kapalit ng daddy ko. But somehow,
This will ease the pain. Bukod kay Jojo, dumagsa ang daan-daang fans si Pidol dito sa Heritage Park. Ang iba, galing pang Bacolod at Palawan. Si Aling Elizabeth Brual, hindi ininda ang sakit na hypertension, diabetes at arthritis. Mahigit 200 metro rin ang kailangan nilang lakarin mula gate hanggang chapel kung nasaan ang labi ni Pidol. Nagpapasalamat ako. He's at peace. Sinamantala naman ng mga tindero ang dami ng fans. Nagkalat ang mukha ni Pidol sa iba't ibang paninda, tulad ng t-shirt at maging payong. Yung presyo talaga namin, pinakamababaw, 50. Pero siya ngayon, 130, may tumatawag pa, 120. Okay lang po kasi souvenir, kumbaga, misan lang naman ho yan eh. Tsaka para alay nyo na rin sa idol nyo. Kung may dala nga ako pera, yung mga kapatid ko, bibili ko tsaka pamangkin ko, talagang bibili ko na maraming t-shirt niya. Pinakamabili ang Dolphy button pins at pamaypay na nasa 20 hanggang 25 pesos. Gaya ng mga diehard fans ni Dolphy, hanggang sa araw ng libing sa linggo ay magtsatsaga pa rin daw ang mga tindero dito sa Heritage Park. Sa dami ng mga Dolphy fans ay inaasahang dadagsa sa mga susunod na araw, umaasa silang malaki ang kanilang kikitain sa mga souvenir ni Pidol. Trish Roque, News 5. Pumirma na po ng 3-year contract sa LA Lakers ang veteran point guard na si Steve Nash. Lumipat na rin sa Miami Heat si dating Celtics guard Ray Allen at Rashard Lewis ng Orlando Magic. Pumirma naman si Tim Duncan ng panibagong 3-year contract sa team niyang San Antonio Spurs. Sa basketball pa rin, inamin ni Kevin Durant na nailang siyang makasama si LeBron James sa US basketball team na lalaban sa Olympics. Tinalo kasi ng Heat ni James ang Oklahoma City Thunder ni Durant sa nakaraang NBA Finals. Pero sa huli, kailangan daw niyang makisama para sa Team USA. Itinanghal naman si LeBron James na Best Male Athlete ng SP Awards. Best team naman ang Miami Heat. Napili naman ang ating pambato sa weightlifting na si Heidi Lynn Diaz bilang flag bearer ng Philippine delegates para sa London Olympics na magsisimula ngayon pong July 27. Ito na ang ikalawang pagkakataon na maglalaro si Diaz para sa Olympics. Abangan po ang full coverage ng London Olympics sa Active Action TV Channel 41 at dito pa rin po sa TV5. Susunod sa aksyon, Shasha Padilla, idinaan na lang sa kanta ang pag-alala sa partner niyang si Dolphy. Shasha, naiyak! At oras ng pagkamatay ni Dolphy noong Martes ng gabi, tinayaan ng libo-libong suki ng PCSO. Tumama sa jackpot